Magandang araw! Welcome sa Lingua Tune kasama sina Teacher Sally at Teacher Saul. Samahan mo ako na magsanay sa pagbabasa o pakikinig sa mga seleksyon mula sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa, ika-4 na baitang, ikalawang bahagi. Ang Chino. Mahirap ang buhay ng mag-anak sa China. Bagaman malaki ang China, sa karamihan ng tao ay hindi halos makasapat ang kanilang pagkain. Karaniwang lugaw ang kanilang kinakain at tsaa ang iniinom. Mahalagang hanap buhay ng mga Chino ang pagsasaka. Libu-libong taon na silang nagsasaka. Hindi humihina ang kanilang lupa sapagkat marunong silang mag-alaga nito. Iniipon nila ang kanilang mga basura at ginagawang pataba sa kanilang lupa. Ang mga mag-anak na nakatira sa tabing ilog ay gumagawa ng balsang kawayan na pinalulutang sa ilog. Nilalagyan nila ito ng lupa at tinatamnan ng palay. Tinatawag itong palayan sa ilog. Sa ganitong paraan, napaparami nila ang kanilang aning palay. Narito ang mga tanong sa pag-unawa. Piliin ang tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Una, ang buhay ng magsasaka sa China ay patlang. A. Masarap. B. Masagana. C. Mahirap. Pangalawang bilang. Ang mga mamamayang Chino ay patlang. A. Napakarami. B. Napakakaunti. C. Katamtaman ang dami. Pangatlo, ang China ay patlang ang laki. A. Malaki. B. Maliit. C. Katamtaman. Pang-apat, ang karaniwang pagkain ng Chino ay patlang. A. Kanin. B. Lugaw. C. Pansit. Panglima, ang karaniwan nilang iniinom at blank. A. Gatas. B. Kape. C. Tsaa. Pang-anim, karamihan sa mga Chino ay patlang. A. Mangingisda. B. Magsasaka. C. Maglulubid. Pang-pitong katanungan, ang karaniwang tanim ng mga Chino ay patlang. A. Palay. B. Mais. C. Kape. Pang-pito, ang ginagamit nilang pataba sa kanilang lupa ay patlang. A. Abono. D. Dumi ng hayop. C. Mga basura. Pang-siyam na katanungan, napararami nila ang kanilang ani sa paggawa ng mga patlang. A. Hagdan-hagdang palayan. B. Palayan sa ilog. C. Palayan sa mga kabundukan. 10. Ang mga palayan sa ilog ay yari sa patlang. A. Lata. B. Kawayan. C. Kahoy. Wala sa ganda. Isang usa ang huminto sa isang batis upang uminom. Sa malinaw na batis ay nasalamin niya ang kanyang buong kaanyuan. Anong ganda ng aking sangasangang sungay! Tila koronang nakapatong sa aking ulo na nagbibigay sa akin ng kakisigan, ang sabi ng usa sa sarili. Ngunit ang nakasisira sa buo kong kaanyuan ay ang mahaba at payat na mga pang ito, ang sabi niyang nalulungkot.
Maya-maya ay isang tigre ang lumapit. Biglang nagtatakbo ang natakot na usa. Sa isang iglap ay malayo ang napagdalhan sa kanya ng mahahaba at payat na mga paang yaon. Ngunit walang ano-ano ay nasabit sa mga sanga ng punong kahoy ang maganda at sanga-sanga niyang sungay. Hindi siya nakaalis hanggang inabutan siya ng mabangis na tigre. Bago siya napatay ng tigre, nakita muna niya ang kanyang pagkakamali. Ang pinipintasan ko palang pangit ang siyang magliligtas sa akin at ang kagandahang sinasamba ko ang magiging sanhi ng aking kamatayan. Ang wika ng usa bago mamatay. Narito ang mga katanungan, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Saan huminto ang usa? A. Sa isang batis. B. Sa isang yungib. C. Sa isang bundok. Pangalawa, ano ang ginawa niya roon? A. Natulog. B. Kumain. C. Uminom. Pangatlo, ano ang nakita niya? A. Ang sariling kaanyuan. B. Ang mga kamag-anak niya. C. Ang ilang hayop. Pang-apat, aling bahagi ng sariling katawan ang hinahangaan niya? A. Mga paa. B. Mga sungay. C. Mga mata. Panglima, aling bahagi ng sariling katawan ang pinipintasan niya? A. Mga tainga. B. Mga paa. C. Mga sungay. Pang-anim, ano ang kinatatakutan ng usa? A. Leon. B. Tigre. C. Elepante. Pang-pito, ano ang ginawa ng usa nang ito ay matakot? A. Nagtago. B. Nagtatakbo. C. Nag-aalma. Pang-walo, ano ang nangyari sa usa? A. Nakaligtas. B. Nakain ng tigre. C. Nalunod. Pang-siyam na katanungan, aling bahagi ng kanyang katawan ang nagdulot sa kanya ng kanyang kamatayan? A. Sungay. B. Paa. C. Ilong. Pang-sampung katanungan, aling bahagi ng kanyang katawan ang nakatulong sa kanya? A. Ilong. B. Paa. C. Sungay. Magkumparing putik. Magkumpare sina Mang Isko at Mang Teban. Naglalakad sila patungong Kabayanan isang hapon upang makapamakyaw ng anumang maaaring mailako sa kanilang baryo. Maya-maya, isang pitakang punong-puno ng pera ang natisod ni Mang Isko. "Mapalad ako sa araw na ito, pare," ang sabi ni Mang Isko. "Hamak mong ang daming salaping laman ng pitakang ito." "Ang sabihin mo, pare, ay mapalad tayo," ang pagtutuwid ni Mang Teban. "Ako lamang, pare. Hindi ba ako lamang ang nakatisod at dumampot sa pitaka?" ang pagmamatuwid ni Mang Isko. Walang ano-ano ay ilang pulis ang kanilang napuna na humahabol sa kanila. "Sasamain yata tayo, pare. May mga pulis nang humahabol," ang wika ni Mang Isko. "Ang sabihin mo ay sasamain ka yata," ang pagtutuwid ni Mang Teban. "Kanina ay sayo lamang ang salapi at hindi ako kahati. Bakit sa kapahamakan ay hinahatian mo na ako?"
Narito ang mga katanungan, piliin ang tamang sagot at isulat sa iyong sagutang papel. Una, magkaano-ano sina Mang Teban at Mang Isko? A. Magkapatid. B. Magkumpare. C. Magpinsan. Pangalawa, saan sila pupunta isang araw? A. Sa bukid. B. Sa kabayanan. C. Sa lungsod. Ano ang kanilang napulot? A. Pitaka. B. Aklat. C. Supot ng pera. Pang-apat, sino ang nakatisod nito? A. Si Mang Isko. B. Walang isa man sa kanila. C. Si Mang Teban. Panglima, ano ang laman ng kanilang napulot? A. Mga perang papel. B. Mga alahas. C. Mga buto. Pang-anim, kailan nangyari ang kwentong ito? A. Isang umaga. B. Isang hapon. C. Isang gabi. Pang-pito, ano ang lakad ng dalawang magkasama? A. Manunood ng sine. B. Mamamakyaw ng paninda. C. Magtitinda. 8. Sino ang humahabol sa kanila? A. Mga pulis. B. Masasamang loob. C. Mga bata. Pang-siyam na katanungan. Sino ang umaangkin sa salaping napulot? A. Isko. B. Teban. C. Mga pulis. Pang-sampung katanungan. Sino ngayon ang dapat managot sa napulot? A. Isko. B. Teban. C. Silang dalawa. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang panoorin ang susunod na bahagi ng video na ito. Ganon din, paki-like, comment, share at subscribe. Hanggang sa muli, paalam!